Sino ang batang iyan, Darwin? Bakit ganito ang nararamdaman ko sa kanya? Nakakahiya pero kinikilabutan ako. Hindi ko alam, Itay. Baka kamag-anak ni Lorna. Kahit ako man din ay iba ang pakiramdam. Hindi kaya may anting-anting ang batang yan? Napakalakas naman ng tangan kung ganoon. Hindi ito maganda sa pamilya natin. Puntahan mo na si Lorna at palayasin niyo ang batang yan. Hindi naman po yata tama yun, Itay. Isang kabastusan para sa pamilya ng asawa ko. Papaano ang pamilya natin? Tignan mo, nag-iiba na ang tingin nila sa bata. Sige po, Itay. Gagawa ako ng paraan. Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1974, lugar ng Hamindan, Capiz. Sa araw na ito ay ikinasal sina Darwin at Lorna. Pero hindi ito kasal sa simbahan ng mga Katoliko, kundi sa kasal sa paraan ng pamilya ni Darwin. Hindi man sang-ayon ang mga magulang ni Lorna, pero wala na silang magawa kundi ang magbigay din ng kondisyon. Sa kanilang poder, maninirahan si Lorna kasama ang asawa nitong si Darwin. Kaya naman nagkasundo ang magkabila ang panig. Sa katunayan, ang pagpapakilala ni Lucas, ama ni Darwin, may iba silang reliyon at paniniwala. Mahal na mahal ni Lorna si Darwin kaya wala nang nagawa ang kanyang mga magulang kundi magpaubaya sa nais ng anak. Ikinasal sila sa maliit na nayon nila Darwin. Parehong naghanda ang magkabilang panig. Patunay na may kakaiba talaga sa angkan ni Darwin dahil ayaw nilang sumalo sa pagkain ng mga ito. Pagkatapos ng kasal ay dumiretso na sila sa bahay ni Lorna. Naroon ang mga bisita at maraming pagkain. Pero ang mga bisita sa panig ni Darwin ay nanatili lamang sa nayon. Ang sumama lang ay ang kanyang pangunahing pamilya, mga magulang, kapatid at iba pang kamag-anak ni Darwin na malalapit sa kanya ang tumugon. Habang abala sa kasiyahan ay may dalawang bisita ang dumating. Si Sandro, tiyuhin ni Lorna at kasama nito ang nag-iisang anak na si Angel, 10 taong gulang na bata. Matapos ang pribadong usapan nila Darwin at Lucas, ay balisang lumapit si Darwin sa asawa at nag-usisa ito tungkol sa mga bisitang dumating. Habang naglalakad pa kasi papasok ng bakuran ang mag-ama, ay tila ba may dala na itong delubyo para sa pamilya ni Darwin at kahit sa kanya mismo. Pero normal at casual lang naman ang entrada nila Sandro para sa mga bisita ni Lorna. Ipinaliwanag naman ni Lorna kung sino si Sandro sa kanilang pamilya. Pilit na itinago ni Darwin ang kabado at balisang pakiramdam. Sinalubong sila ni Ador, ama ni Lorna. Sinamahan sila papunta sa mesa kung nasaan ang mag-asawa. Ipinakilala din ni Ador sina Sandro sa pamilya nitong si Darwin. Bagay na halos ikasabog na ni Lucas. Pero pinilit nito na maging natural. Titig na titig si Lucas sa bata na nooy kasywal lamang nang umingiti sa mga bisita. Nang dinala na ito ni Ador sa loob ng bahay ay saka pa naging maluwag ang pakiramdam ni Lucas. Kung hindi kasi ninyo na itatanong, ang pamilya kasi ni Darwin ay may mga lahing gabunan. At ang pagdating ng bata ay siyang magpapabago sa kanilang buhay. Darwin, anak, mas mabuti pa sigurong mauna na kami. Panahireklamo na ang pamilya natin nang dahil sa pesteng batang iyon. Dahil kung magtatagal pa kami dito, ewan ko na lang. Ikaw baka gusto mong sumama. Hindi pwede, Itay. At bakit ako uuwi sa atin? Di ba dito na ako titira?
Alinsunod sa kasunduan? Basta ako na po ang bahalang magpaliwanag kina Lorna. Mag-iingat po kayo. Ikaw ang mag-iingat, Darwin. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa batang si Anghel, alam mo na. Pangalan pa lang talaga eh. O siya, sige na. Mauuna na kami. Nagtataka man pero nagawa ni Darwin ng daylan kung bakit maaga pa ay umuwi na ang kanyang pamilya. Samantala, pagdating ni Lucas sa kanilang tahanan ay halos magwala ito. Bukod kasi sa presensya ng bata ay may napurnadang plano ang pinuno ng mga gabunan. Ang umpisahang pangyayanggaw sa pamilya ni Lorna ay hindi niya nagawa. Kaya naman pumayag siya sa pag-iisang dibdib ng anak niya kay Lorna upang gawing aswang ang pamilya ng babae. Pero mukhang may balakid sa plano nito. Napakalma naman siya ng asawa nang sabihin nito na bisita lang naman ang bata at hindi na rin yon magtatagal sa bahay ng kanilang manugang. Balik naman sa bahay nila Lorna. Sa mga lumipas na oras ay naging maingat si Darwin na hindi mapalapit sa bata dahil halos nahihilo siya at sobrang sama ng pakiramdam sa tuwing nalalapit ito sa kanya. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang buong bahay. Ang tanging bisitang naiwan ay sina Sandro at Anghel na magbabakasyon din pala sa lugar ng 2 buwan. Hindi ito nagustuhan ni Darwin pero wala na siyang magawa dahil hindi naman niya yon pamamahay. Sa kabila ng pagmamahalan nila ni Lorna ay hindi niya sinabi sa kanyang asawa ang tunay niyang pagkatao na isa siyang aswang. Gayunpaman, iba si Darwin kumpara sa pamilya niya dahil nais ni Darwin na payapang mamuhay ang mga tao at aswang sa iisang komunidad. Isang pangarap na suntok sa buwan para sa 2 magkaibang uri. Nais niyang basagin ang lumang paniniwala na hindi kailanman maaaring maging isa ang aswang at tao. Walang balak na gawing katulad niya ang asawa. Sa unang araw, nakahanda na ang mahabang mesa para naman sa almusal ng buong pamilya. Huling dumating sa hapag ang mag-asawang Darwin at Lorna. Isang masayang umaga para sa lahat maliban kay Darwin. Nakangiti pa si Anghel na humarap sa kanya at bumati pa ito ng magandang umaga. Walang mapagpipilian si Darwin kundi ang makiisa sa pamilya ng kanyang asawa. Aswang itong si Darwin pero nakakaya niyang sumabay sa pagkain ng mga tao dahil ito sa taglay niyang kakayahan bilang gabunan. Bago naman siya tumikim ng pagkain sa tao ay may usal siyang binibigkas upang hindi siya maapektuhan sa sangkap ng pagkain, tulad na lang ng bawang at higit sa lahat, asin. Darwin, pasensya ka na kahapon, masyado tayong abala kaya hindi kita nakakausap ng matagal. Dito nga pala ako lumaki sa lugar na ito. Pero parang hindi ko yata namumukhaan ng mga magulang mo. Mag-iisang dekada pa lang po kasi kami dito sa lugar. Taga-kabilang barangay lang po kami. Kayo din po, ngayon ko lang po kayo nakita. Oo, simula kasi noong nag-asawa na ako, ay doon na rin ako tumira sa lugar niya. Ganito talaga yata kapag mahal natin. Handa tayong suungin ang kultura ng ating mapapangasawa. Parang ikaw. Kultura? Ang ibig kong sabihin, handa natin pasukin ang bagong pamilya. Alam mo na, may mga batas at gawi ang bawat pamilya. Pero huwag kang mag-alala, mababait naman itong mga manugang mo. Oo naman po. Kaya ayos lang sa akin na manirahan dito. Naging masaya at maayos ang almusal ng pamilya. Titiisin na lamang ni Darwin ang ganitong eksena
sa loob ng 2 buwan. Pero aminado siya na may kung ano talaga sa batang si Anghel. Lalo pa at habang kumakain sila ay sumusulyap sa kanya ang bata. Pakiramdam tuloy ni Darwin ay may ideya ang bata kung anong uri siya. Pagsapit ng hapon, pumunta ng likod bahay itong si Darwin upang maglaga ng saging. Naroon kasi ang lutuan na bahagyang nakaiwalay sa bahay. Nakita niya naman si Sandro na umupo sa mahabang upuang kahoy na nasa ilalim ng puno ng mangga. Ngumiti lamang ito kay Darwin at dito naisipan niya na magtanong tungkol sa bata pero papaano niya uumpisahan at bakit naman siya magkaka-interes sa bata. Lumipas pa ang ilang minuto bago siya naglakas loob na lapitan ng tiyuhin ng kanyang asawa. Manong Sandro, malapit na pong maluto ang saging. Lalantakan natin ito mamaya. Maiba nga po pala ako. Kasi sabi sa akin ni Lorna, nag-iisang anak mo lang daw po si Anghel. Oo Darwin. Alam mo kasi, muntik nang mamatay ang asawa ko noong ipinapanganak niya si Anghel. Kaya nga Anghel ang ipinangalan namin dahil itinuring namin na himala ang pagsilang niya. Buong akala ko ay wala na ang sanggol pero himalang na buhay. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Sandro, dito niya na naibahagi kay Darwin ang lahat. Isang gabi, dumating siya sa bahay dahil sinundo niya ang kumadrona. Namimilipit na itong si Isabel sa sobrang sakit dahil malapit nang lumabas ang sanggol. Nahulog pa ito sa kama at doon na sa sahig nagpatuloy sa panganganak dahil hindi niya na kayang tumayo pa. Dumagdag pa sa paghihirap ni Isabel ang mga aswang sa paligid na nag-aabang din sa kanyang sanggol. Halos nagwala na itong si Sandro habang hawak ang itak. Kasabay nito ang pagmumura niya sa mga aswang. Mas tumindi naman ang kirot sa tuwing naririnig ni Isabel ang angil ng mga iyon. Nang mailabas na nga niya ang sanggol, ay hindi ito umiyak, ni hindi rin ito gumalaw. Animoy wala ng buhay. Mas nagdulot naman ito ng sobrang takot para kay Isabel sa pag-aakalang patay na ang kanyang sanggol. Subalit sa hindi may paliwanag na dahilan, ay nakita ni Sandro ang pagtama ng kidlat sa kanilang bakuran at sa isang iglap na liwanag ay naaninag niya ang anyo ng isang anghel. Maya-maya pa ay biglang umiyak ang sanggol na sobrang lakas at kitang-kita ni Sandro na nagsipulasan ang mga aswang na parabang nabibingi sa iyak ng sanggol. Dagdag pa ni Sandro, nakasanayan na nila na may mga kakaibang pangyari sa buhay ng kanilang anak. Parabang may gumagabay dito na hindi nila nakikita. Lumaki din na kahit kailan ay hindi nagkakasakit ang bata. At higit sa lahat, nawala ang presensya ng mga aswang sa kanilang lugar simula noong isinilang itong si Anghel. Dahil naman sa mga narinig, nagkaroon na ng ideya si Darwin. Malamang, isang banal na nilalang ang gumagabay sa bata. At hindi imposibleng isa itong anghel. Buhat nang malaman ni Darwin ang ganoong impormasyon sa bata, ay binalak niyang balaan ang mga magulang. Sa susunod na linggo kasi, ay kaarawan ng ina ni Lorna at imbitado ang buong pamilya ni Darwin. Kinabukasan ay hindi na nagpaunlak ng almusal si Darwin. Maaga siyang umalis upang pumunta sa kanila. Gumawa na lang siya ng paraan upang hindi maghinala ang lahat. Subalit, iba ang nakikita niya sa bata. Nakangiti ito at may mapupungay na mga mata. Pero sa isang iglap ay lumabas ang isang espada
mula sa bata na agad tumarak sa noo ni Darwin. Bagay na ikinapikit ng kanyang mga mata. Nagdahilan na lamang siya na napuwing at hindi na tumingin pa sa bata. Nagmamadali na siya. Ayaw niyang mag-aksaya ng kahit konting oras. Hindi basta-basta ang magiging kalaban nila dahil isa itong banal na nilalang. Mabuti naman at naparito ka, Darwin anak. May sasabihin sana ako sa darating na pagtitipon. Sa kaarawan ng biyanan mo, mas mabuting ako na lang at iilang tauhan natin ang dadalo. Hindi ko na isasama ang nanay at mga kapatid mo. Umiiwas lang tayo sa pangyayaring hindi inaasahan. Yun din ang sadya ko po, Itay. Mas mabuti nga na hindi na lang kayo dumalong lahat. Nakausap ko po si Manong Sandro at nalaman ko ang kwento ng anak niya. Itay, posibleng may gabay ang bata na isang anghel. Ano? Totoo ba iyan? Sinasabi ko na nga ba? Delikado tayo pag nagkataon. Kung may gabay na anghel nga ang batang iyon, ibig sabihin na kilala niya tayo. Malalaman na nila ang tunay nating pagkakakilanlan. Umalis ka na doon, Darwin, bago pa lumala ang lahat. Hindi, Itay. Hindi po ako alis. At balak ko naman talagang ipaalam kay Lorna kung ano ako eh. Mahal ko po siya, Itay. At papatunayan ko sa inyo. Ang posibleng pagsasama ng aswang at tao. Hanggang kailan ka ba magigising sa panaginip mong iyan, Darwin? Pero Itay, di ba pumayag naman po kayo na makasal kami? Ibig sabihin tanggap nyo ang pagsasama namin. Kaya lang naman ako pumayag dahil sa kakulitan mo at upang ikalat pa ang ating lahi. Ayos na sana ang lahat kung hindi lang dumating ang pesteng batang iyon eh. Ayos sana ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin, Itay? Ang ibig kong sabihin, hindi sana kami uuwi ng maaga. Nagkaroon pa sana kami ng mas mahabang pagsasama ng pamilya ng asawa mo. Tungkol sa nalaman mo sa bata, pag-isipan namin ang desisyon sa darating na pagtitipon. Nagpaalam naman si Darwin ng maayos sa magulang pero sa kanyang paglalakad, pabalik ay iba ang pakiramdam niya sa huling sinabi ng ama. Parang may naamoy siyang kakaiba. Bumalik din sa alaala niya ang matinding galit ng ama noong nagpaalam siya na pakakasalan niya si Lorna. Ang nangyari kasi, umalis lang ng isang gabi ang ama niya at kinabukasan ay pumayag na ito sa kasalan ng walang kahit anumang pagtutol. Lumipas ang oras ngunit para bang hindi mapakali si Darwin. Sumapit na ang gabi pero bumabagabag pa rin sa kanya ang pakikipag-usap niya sa ama. Lumalim na ang gabi. Gamit ang kakayahan niya bilang aswang ay walang kaingay-ingay siyang lumabas ng bahay. Ginamit din niya ang liksi at bilis upang mas makarating ng mabilis sa kanilang bahay. Nanatili siya sa isang puno upang obserbahan ang buong bahay. Naramdaman niya na may ibang presensya sa loob ng pamamahay na iyon. Maingat siyang gumagapang at naglagay ng sabulag sa kanyang katawan na kahit ang mga kapwa aswang ay hindi makakatunog sa kanya. May kausap ang kanyang mga magulang. Isang matandang aswang na kinikilala nilang pinuno sa lahat ng mga pinuno na kung tawagin ay supremo. Nanlaki ang mga mata niya nang madinig niya ang pinag-uusapan ng mga yon. At dito nalaman niya ang tunay na plano ng kanyang ama. Noong araw sa mismong kasal nila Lorna, ay magsasagawa pala sana ng pangyayanggaw ang kanilang ama, subalit napigilan ito nang dumating si Sandro at ang anak nito. Nagkaroon pala sila ng kasunduan ng Supremo na gagawing aswang ang pamilya ni Lorna at konsumuhin ang lahat ng bisita sa kasal na yon. Hindi naman makapaniwala si Darwin dahil taliwas ito sa kanyang pangarap na magkaroon ng maayos at payapang pamumuhay ang mga tao at aswang.
Sumimangot naman ang kanyang itsura at mabilis na umalis dala ang kabiguan sa dibdib. Samantala, sa kanyang pag-uwi, malungkot niyang tinitigan ang asawang mahimbing na natutulog. Napagtanto niya na mahirap palang maisakatuparan ang kanyang mapayapang pangarap. Mismong pamilya niya ay tatraydorin pala siya sa araw ng kanyang kasal. Ang dati na kalaban ng tingin ay nagpapasalamat pa siya nang dumating ang batang si Angel. Kinabukasan, pinag-usapan ng pamilya ang darating na kaarawan ng ina ni Lorna. Nakikiayon si Darwin sa lahat at kaswal na tumutugon dito. Pero mas nakatutok ang kanyang atensyon sa bata na naglalaro sa bakuran kasama ang mga pinsan nito. Nung una, walang kakaiba sa bata hanggang sa bumulaga kay Darwin ang isang maputing imahe ng isang anghel na nasa ibabaw ng bata at nakabukas pa ang mga pakpak. Napaigking naman siya sa kanyang kinauupuan at natabig pa niya ang baso sa gilid. Nagulat naman ang lahat sa pagkabasag nito. Agad naman niyang iniba ang reaksyon upang hindi siya mahalata. Mabuti na lang dahil nakatuon ang atensyon ng lahat sa basag na baso. Siya na rin ang tumayo upang kumuha ng panlinis. Pero sa kalooban ni Darwin, hindi na yata niya kayang magtagal pa ng isang araw sa bahay ng kanyang asawa habang naroon pa ang bata. Pumasok siya sa kwarto at doon pinag-isipan ng gusto kung ano ang gagawin. Naiipit na siya sa sitwasyon sa pagitan ng masamang balak ng kanyang ama at ng batang may gabay na anghel. Sinapupo niya ang kanyang ulo at umukit ng malaking katanungan sa isipan. Bakit siya nasa hanay ng mga aswang? Bakit ninais niya ng kapayapaan habang isa siyang kampon ng kadiliman? Nagbago kasi itong si Darwin simula noong makilala niya itong si Lorna. Hindi na siya kumakain ng tao. At upang mapawi ang uhaw niya sa dugo at laman, ay mga buhay na hayop ang nilalantakan niya. Lumabas siya ng silid at nagpaalam kay Lorna na bibisitahin ng pamilya. Wala namang pagtutol si Lorna at pumayag agad. Hindi niya na tiningnan ang batang si Angel na nasa bakuran pa din naglalaro dahil baka kung ano na naman ang makita niya. Pagdating niya sa kanilang bahay, naabutan niya ang ama na nagsisibak ng kahoy. Itay, bakit hindi po si Andres ang inutusan mo na gumawa niyan? Darwin anak, mataas pa ang sikat ng araw. Siyempre tulog pa yon. Pagod ka gabi eh. Mabuti at narito ka. Nakapagdesisyon na nga pala kami ng nanay mo na hindi na pupunta sa pagtitipon. Sabihin mong namatayan tayo ng kamag-anak at kailangan namin pumunta. Ano po itay? Ang dami namang dahilan, bakit yan pa? Paano kung nais ni Lorna na makiburol? Mahirap ba iyan? E di gumawa ng bangkay. Marami namang tao na pakalat-kalat dyan. Tumigil na nga po kayo, itay. Alam ko naman na hindi yun ang totoo. Pero pasensya na po, itay. Huwag nyo nang ituloy ang binabalak ninyo. Alam ko na ang totoo. Narinig ko kayo ng Supremo. Balak nyong gawing aswang ang pamilya ni Lorna at pagpiesta ng mga bisita noong kasal. Pero hindi nyo nagawa dahil sa batang yun. Hindi mo talaga maitatago ang pagiging aswang mo. Pambihira ni hindi man lang kita naramdaman. Pero buo na ang desisyon namin. Wala kaming ititira sa pamilya ng asawa mo. Gagawin namin silang kauri natin upang tuluyan ng maging isa ang dalawang pamilya. Hindi ako papayag, itay. Hindi po ito ang pinangarap ko. Kahit kailan talaga, isa kang hibang, Darwin. Hindi ka namang ganyan dati ah. Pero nang dahil sa babaeng yon, tatalikod ka na sa layunin natin. Ang sakupin ng mga tao. Itay, may mga karapatan sila
Napiliin kung anong buhay ang gusto nila. Tama na po. Itigil na natin ang pakikidigma sa mga tao. Sawa na ako sa karahasan at patayan. Naririnig mo ba ang pinagsasasabi mo, Darwin? Kung makapagsalita ka, parang hindi ka gabunan. Nakakahiya sa Supremo na ang isang katulad mo na anak ng pinuno ay taliwas kung mag-isip. Dadahan na kang dugo, Itay. Alam mo na may isang nilalang sa buhay na yon na kahit ikaw mismo ay hindi mo kayang tiisin. Hihintayin namin na umalis ang mga sagabal sa plano. Kaya may panahon ka pa makapag-isip. Nakikiusap po ako, Itay. Hayaan niyo na kaming mamuhay ng payapa. Kilala mo ako, Darwin. Kahit kailan wala ni sinong makakahadlang sa aking plano. Umalis si Darwin at nag-iwan ng matinding pagkasuklam ng tingin sa ama. Tila isang pagkakamali na pasukin niya ang buhay ni Lorna. Sa paglipas ng mga araw, nasisilayan niya ang ngiti ni Anghel na sa hindi malamang dahilan ay nagpapagaan sa kanyang dibdib. Samantala, sumapit na ang kaarawan ng ina ni Lorna. Nagkaroon ng salo-salo. May mga kamag-anak, kapitbahay at mga kaibigan. Ginanap ito ng gabi. Habang kampante naman si Darwin na magiging maayos ang lahat. Inuman, sayawan at kantahan. Isang napakasayang gabi. Hanggang sa sumapit na ang 11:00 ng gabi. Mahigit kalahati sa mga bisita ay nagsiuwian na. May mga nag-iinuman pa sa bakuran at ang ilang miyembro ng pamilya ay tulog na at isa na doon si Anghel. Niyakap pa ni Darwin mula sa likuran ang asawa habang masayang nagtatawanan sa mga lasing na hindi na maayos kumanta. Nang biglang lumapag ang isang nilalang na nasa anyo ng isang halimaw. Hindi lang iisa, kundi 3 asbo ang sunod-sunod na lumapag. Agad sinunggaban ng mga ito ang mga nasa bakuran na nagkakantahan. Dito mabilis na dinala ni Darwin ang asawa sa loob ng bahay at isinarado ang pinto. Nagsisisigaw itong si Lorna dahil nasa labas si Darwin at sumugod sa mga asbo. Nasa anyong tao pa pero kitang-kita na ang tikas at lakas ni Darwin pagdating sa labanan. Parang mga tuta na inihagis ni Darwin ang mga nilalang. Dito natigilan si Lorna habang nakasilip sa bintana. Hindi siya makapaniwala sa nakikita hanggang sa hinila siya ng kanyang ama papalayo noon sa bintana. 3 agad sa mga bisita ang nasawi na labis ikinagalit ni Darwin. Ang mga natirang lasing ay tila nawala ang kalasingan at agad sumuot sa silong ng bahay upang magtago. Nagkaroon naman ng ilang segundong katahimikan matapos bumagsak ang 3 asbo. Maingat na inilibot ni Darwin ang tingin sa paligid at doon niya nakita ang mapupulang mata ng kanyang mga kalahing gabunan na nagkukubli lamang sa dilim. Pakiusap. Tama na, itigil na natin ito. Walang magandang kahinat na kundi ang pagdanak lang ng dugo. May isang nilalang na umabante ng dahan-dahan at nakilala niya ito. Si Surab, ang kanang kamay ng Supremo. Hanggang sa napagtanto ni Darwin na ni isa sa mga yon ay hindi niya kapamilya. Alam niyang hindi ito makikinig sa kanya. Lumingon siya sa bintana kung nasaan nakatingin itong si Lorna. Naiiyak na si Darwin habang nakatitig sa asawa. Pero wala na siyang pagpipilian pa kundi harapin ang mga kalaban. Upang malabanan niya ito ng parehas, kailangan niya ng magpalit anyo. Bumaling na ang tingin niya sa mga aswang at mag-uumpisa na sana ang kanyang pagpapalit anyo nang biglang nagsiatrasan ang mga aswang. Para bang may nakita ang mga ito sa kanyang likuran.
Nang lumingon siya ay nakita niya sa itaas ng bubong ang imahe ng anghel. Nakabuka ang pakpak at may hawak na espada. Nanlambot ang tuhod ni Darwin at halos mapaluhod na siya sa kanyang nakita. Katakot-takot na kabanalan ang tumutusok sa kanyang diwa. Biglang lumiyab ang malakas na liwanag dahilan upang bumagsak siya sa lupa at mawalan ng ulirat. Makalipas ang ilang minuto ay nagising na siya. Nakita niya ang asawa sa tabi at iba pa sa paligid. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa upuan. Niyakap naman siya ni Lorna ng maigpit at kinamusta kung ayos lang ba. Nakita din noon ni Darwin ang bata na nasa sulok lang nakaupo. May bahagyang ngiti ito sa labi. Tumugo naman si Darwin at doon nag-umpisa ang samot-saring usapan tungkol sa nangyaring pag-atake ng mga aswang. Batid din niya ang kakaibang titig ni Sandro na tila ba may ibig sabihin na kailangan niyang magpaliwanag. Kinabukasan, habang mag-isang nakaupo si Darwin sa likod bahay, lumapit si Sandro. Mabigat ang tingin nito sa kanya. Ang dating maaliwalas na itsura ay wala na. Umupo din ito sa mahabang upuang kahoy sa ilalim ng punong mangga. Hindi bago sa akin ang mga aswang at hindi mo maikakaila ang nakita ko kagabi na ginawa mo. Darwin, prangkahan na ito. Kaya kami nananatili dito dahil sa'yo. Sa araw pa lang na nakilala namin ang pamilya mo, sinabi na sa akin ni Anghel na malaking banta ang pamilya mo sa buhay ng kadugo namin dito. Ibig sabihin, Manong Sandro, alam po ninyo kung ano ako. Hindi ka naman banta sa amin, pero ang pamilya mo, hindi sila gagawa ng maganda. Hindi ko rin sinabi sa iyo lahat ang tungkol kay Anghel dahil kahit alam ko na maganda ang hangarin mo, naninigurado pa rin ako. Kung ang ordinaryong tao nga kayang manloko at magtraidor, ang katulad mo pa kaya? Ano po ang binabalak ninyo, Manong Sandro? Sasabihin mo po ba sa asawa ko ang totoo? Naniniwala ako na hindi mo ito balak itago habang buhay, kaya hindi kita pangungunahan. Pero ang mas matinding problema ngayon ay ang pamilya mo. Ano ang binabalak nila? Wala nang nagawa si Darwin kundi ilahad ang alam niya at tiniyak niya kay Sandro na hindi siya papayag na may masaktan sa pamilya ni Lorna. Bago naman sumapit ang gabi, ay nagpunta si Darwin sa kanyang angkan at doon halos kalmutin na siya ng sarili niyang ama. Hindi naging maganda ang kanilang pagtatagpo dahil sa ginawa ni Darwin ay hudyat ito ng isang digmaan. Napakalaking insulto sa Supremo ang ginawa ni Darwin. Bago pa siya tumalikod ay itinuring na siya ng kanyang ama na traidor sa pamilya at binalaan din siya nito na sa oras na magtagpo ang kanilang landas ay hindi siya nito kikilalanin bilang anak kundi isa ng kalaban. Dumagdag pa sa mga alalahanin ni Darwin ang mga tao sa baryo nila dahil binalot na ito ng takot at sa pagdeklara ng mga kalahi niya ng digmaan ay tiyak mas maraming inosenteng madadamay. Kahit pa kaya niyang pantayan ang lakas ng mga aswang, hindi niya magagawang ipagtanggol ang lahat kung sabay-sabay na itong lumusob. Wala na siyang naisip na paraan kundi ang humingi ng tulong kay Sandro. Sa sumunod na araw, kinausap niya ang ama ni Anghel. Nakaramdam ng paghanga itong si Sandro sa lalaking yon dahil sa kabila ng pagiging aswang nito ay napakabuti ng hangarin. At tiniyak naman ni Sandro na kahit hindi pa siya hihingi ng tulong ay talagang kikilos ang anak niya upang malipol ang mga aswang. Lumipas ang ilang gabi nang mapayapa at wala ng bakas ng panganib. Ngunit hindi sa lahat ng panahon ay masaya. Sumapit ang gabi
Sa muling pagbisita ng mga aswang, mas marami at mas mapusok. Habang nagsusuklay ng buhok si Lorna, ay inabisuhan niya si Darwin na tingnan muli ang mga tarangkahan kung naisara ba ito ng maayos. Ginawa naman ito ni Darwin. May kalakihan din ang bahay na may 2 palapag. Ang kanilang silid ay nasa itaas at nasa ibaba naman kina Sandro. Mag-isa si Lorna sa silid nang marinig niya ang langit-ngit ng kuko sa labas ng dingding. Tumigil ito, kaya mas lumapit pa siya at idinikit ang tenga. Nang biglang may malakas na kalabog. Tila may bumagsak na malakas sa lupa. Dito na napatras itong si Lorna at agad lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa kwarto ng mga magulang na agad din namang sumalubong sa kanya dahil narinig din nila ang malakas na kalabog. Nagsisisigaw na si Lorna dahil hindi pa umakyat si Darwin. Nagsilabasa na din ang mga kapatid niya, pati na rin sila Sandro at Angel. Pinigilan siya ni Sandro dahil balak nitong lumabas ng bahay hanggang sa nagkasunod-sunod pa ang mga ingay sa labas. Inabisuhan ni Sandro ang kapatid na si Ador na magtitipon-tipon sila sa iisang silid at huwag lumabas. May tiwala ako sa iyo, anak, at alam mo na ang susunod na gagawin. Tumango naman itong si Angel at buong tapang itong lumabas ng bahay. Habang si Sandro ay kinuha ang mga pangontra, isinabit niya ang 3 habay sa labas ng pinto kung saan naroon ang pamilya ni Ador nagtatago. At sa gitna ng sala ay nagsindi naman siya ng insenso mula sa pinatuyong tangkay ng makabuhay. May nakasukbit na itak sa tagiliran. Lumuhod at walang tigil na nagdasal. Samantala, malayang nakatayo sa bakuran itong si Angel. Literal na pinapanood niya ang laban ni Darwin at mga asbo. Tila may ibang hinahanap ang mata ng bata. Hanggang sa tumapat sa kanya ang pares ng mga mata na kumikislap sa dilim na kulay pula. Mula sa kadiliman ay lumabas ang supremo ng mga aswang. Nakangisi ito, tila handa sa pagsulpot ng bata. Mula naman sa tagiliran ni Angel, hinugot niya ang puting lubid na nangibabaw ang kaputian nito sa paligid. Iwinasiwas niya ito ng paikot. Ang liwanag na hatid ng lubid ay sumisilaw sa mata ng mga aswang. Dito napapatras na ang supremo. 10 ng mga kasamahan nito. Ngunit hindi sila nagpatinag. Kahit si Darwin na nakikipaglaban sa mga asbo ay naapektuhan ng liwanag na yon. Sa kabila ng matinding pagkasilaw ay nag-utos ang supremo na sugurin ang bata. Nasa 5 alagad na mga asbo ang sabay-sabay na sumugod kay Angel. Subalit sa isang malakas na pilantik ng lubid ay nahati ang katawan ng mga asbo. Ikinagulat ito ng supremo, dahilan upang siya na mismo ang sumugod. Ang dating anyo na gabunan ay mas lumaki pa. Nagsilabasa na ang mga ugat at may iilang buto na umusli sa likuran at mga braso. Ang sungay din nito ay mas humaba. Halos dumoble ang laki nito, na tila demonyo na bumangon mula sa impyerno. Nanlaki naman ang mga mata ni Darwin dahil ito ang unang beses na nakita niya ang kanilang supremo na nagpalit pa ng anyo na mas malala at talagang nakakatakot. Bagsak na ang mga asbong nakalaban niya, kaya mabilis siyang sumugod sa supremo at nagpalit na ng anyo bilang gabunan. Nakagat niya ang kamay ng supremo, ngunit ngumisi lang ito sa kanya at walang kahirap-hirap siyang ibinalibag nito. Humakbang na ang supremo patungo noon sa bata at dito na lumabas
ang gabay nito na isang arkanghel. Nagtalsikan ang apoy at puting liwanag na nagmula sa magkabila ang panig. Sa kanilang sagupaan, animoy mga paputok na sumasayaw sa hangin. Si anghel naman ay nanatiling nakatayo sa lupa, hawak pa rin ang lubid. Ilang minuto pa ang sagupaan. Nahawakan ng arkanghel ang sungay ng Supremo. May gumapang nakidlat mula sa kamay ng banal na nilalang na yon dahilan upang mapasigaw sa matinding sakit ang Supremo. Hindi pa tapos ang arkanghel. Itinarak nito ang espada sa dibdib ng aswang at sa ilang segundo lang, nagliyab ang buong katawan nito at tinangay ng hangin ang abo. Dahan-dahan naman na bumalik sa pagiging tao itong si Darwin, habang manghang-mangha sa kanyang nasilayan. Lumingon ang arkanghel sa kanya, bagay na ikinabog ng kanyang dibdib. Baka siya na ang isusunod nito. Ngunit ngumiti ang banal na nilalang at naglaho na ito sa hangin. Nawala na rin ang lubid na hawak ni anghel at naglakad na papasok ng bahay. Wala nang saplot pang itaas si Darwin nang katukin niya ang kwartong pinagtataguan ng pamilya. Agad silang nagyakapan ni Lorna, pero batid ng asawa ang mga dugo sa katawan niya. Ngunit wala naman siyang sugat. Nagtataka man si Lorna. Ipinagwalang bahala na lamang niya ito. Ang mahalaga ay ligtas na silang lahat. May mga katanungan din ang pamilya ni Lorna, pero hindi ito direktang sinagot ni Darwin. Kinabukasan, tahimik ang buong pamilya. Nakaupo man sa hapag upang mag-almusal, pero tila lahat ay walang gana. Dulot pa rin ito sa matinding takot sa mga aswang. Pagsapit ng hapon, dito lang napagtanto ni Darwin na para bang hindi na gaanong nakakaapekto sa kanya ang presensya ni anghel. Sinubukan niya itong lapitan at kinausap nang bigla siyang hawakan ito, dahilan upang napatalon ang lalaki. Umikot sa ere at lumapag ilang metro mula sa bata. Ngumiti lang naman si anghel at napagtanto naman ni Darwin na wala namang masamang epekto sa kanya ang paghawak ng bata. Inabot ng bata ang kanyang kamay at dahan-dahan naman itong hinawakan ni Darwin. Sa sandaling yun ay tila nagkaroon sila ng kakaibang koneksyon sa bawat isa. Sa kanilang kwentuhan ay dito naisip ni Darwin ang isang plano bilang tanging pag-asa niya upang umanib sa kanya ang kanyang pamilya. Nagpaalam siya kay Sandro kung papayag ba siya na isama si anghel at iharap sa kanyang pamilya. Tumingin lang naman itong si Sandro sa anak bago naman tumango, at hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Nagtungo agad sila sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi pa man sila nakalapit sa bahay ay nagsilabasa na ang mga gabunan at mga asbong tauhan ni Lucas. Nasa anyong tao pa naman sila, pero kakaiba na ang anyo ng kanilang mga mata. Purong itim at mas mabibilog. Marahan silang naglakad at sinalubong naman sila ni Lucas. Nasa 10 metro pa ay pinatigil na sila ni Lucas. Ano, Darwin? Natauhan ka na ba o tuluyan mo na kaming kinalimutan? Alay ba ang dala mo o kalaban? Isa kang traidor sa ating lahi. Kinalaban mo ang Supremo at nagkakagulo na ngayon ang mga pinuno sa iba't ibang lugar kung sino ang papalit sa trono. Ang tindi ng ibinigay mong sakit sa ulo, Darwin. Nagulat naman si Lucas dahil hinawakan ni Darwin ang kamay ni Anghel. Napanganga na lamang ang pinunong gabunan at laking pagtataka sa kanyang nakita. Nakita niyo na, Itay. Nagawa ko siyang mahawakan. Kung aanib lang kayo sa akin,
magkakaroon tayo ng kapayapaan. Narito ako upang patunayan sa inyo na kahit magkaiba tayo ng tangan, ay hindi imposibleng maging isa tayo. Talagang sumanib ka na sa mortal nating kalaban, Darwin. Kung alam ko lang na ito ang hahantungan ng pagsasama ninyo ni Lorna, dapat pala ay pinaslang ko na siya noon pa. Nakakahiya ka. Isa kang taksil. Taksil po bang maituturing ang magangad ng kapayapaan ni Tay? Mahalaga po kayo sa akin. Kaya gusto ko na magkasama tayo para sa panibagong buhay. Wala nang digmaan. Wala nang hidwaan. Baliw! Isang gabunan na kumampi sa isang... Ano sa akala mo? Mapupunta ka na sa langit. Walang demonyo sa langit, Darwin. Wala. Alam kong kailanman ay wala akong karapatang mangarap na mapunta sa langit. Pero ang mangarap ng kaayusan at kapayapaan sa pagitan ng magkaibang lahi ay hindi imposible. At kung hindi kami papayag, ano ang gagawin mo? Papaslangin mo ang iyong ina, ang iyong mga kapatid, at lahat ng mga kadugo mo. At paano naman kung hindi na ako babalik sa inyo, Itay? Mas gugustuhin kong malagas ang isa kaysa nakararami. Tandaan mo ito, Darwin. Simula sa araw na ito, tuluyan na kitang itinatakwil bilang anak. Agad na ibinuka ni Lucas ang dalawang kamay at lumabas ang kanyang matatalas na kuko. Nag-angilan na rin ang mga nakapaligid. Kahit ang ina at mga kapatid ay nanlilisik na ang mga mata at handa na ito sa anumang laban. Sumama naman ang mukha ni Darwin. Ang dating kakampi, kalaro at pamilya ay itinuring na siyang kalaban. Hanggang sa nagwika si Anghel. Kuya Darwin, hindi mo po kailangan na harapin sila. Hayaan mo ang langit ang humusga. Nang biglang kumulimlim ang kalangitan. Ang araw ay parabang bigla ang nagkubli. Sabay-sabay na umangil ang mga aswang. Iniangat ni Anghel ang kanang kamay sa direksyon ni Darwin at bumalot sa kanya ang silwetang enerhiya na nagkulong sa kanyang katawan. Sa nag-aagaw na araw at gabi, sumugod ang mga aswang at biglang bumagsak ang arkanghel sa pagitan nila. Sa isang bagwis ng espada ay tumilapon ang mga iyon. Hindi rin nagtagal ay bumangon ang mga asbo at isa-isang nagpalit ng anyo. Habang may labanan ay nanatiling nakatayo lang si Anghel katabi ni Darwin. Kahit anong gawin ay walang kakayahan si Darwin na makawala sa silwetang enerhiya. Literal na pinapanood na lamang niya ang isa-isang pagbagsak ng kanyang kalahi. Tanging sigaw ng pakikiusap na lamang ang nagagawa ni Darwin. Pakiusap na sumuko na lamang at itigil na ang digmaan. Ngunit tila bingi ang kanyang pamilya at patuloy na nakikipaglaban sa arkanghel. Hanggang sa nakita niya ang kanyang ina na napaluhod sa lupa at bumulwak ang dugo sa bibig nito. Tumitig ito sa kanya bago nagliyab ang buong katawan. Ilang sandali pa ay isa-isang nagsibagsakan ang kanyang mga kapatid at iba pang kapamilya. Tanging panlulumo na lamang ang naramdaman ni Darwin. Itay, pakiusap sumuko na kayo. Ikaw na lang ang natira. Wala na sila, inay. Maawa ka, Itay. Isang kahihiyan ang susuko. Isa akong pinunong gabunan. Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa sumuko sa mortal kong kaaway. Gumuhit sa langit ang napakahabang kidlat at nahati ang katawan ni Lucas. Mabilis din itong nagliyab hanggang sa maagnas. Lahat ubos. Walang natira. Ibinigay ng arkanghel ang karampatang parusa para sa mga nilalang na patuloy na ipinaglalaban ang kasamaan. Nang humupa naman ang lahat, ay naglaho rin ang arkanghel at ang silwetang nakabalot kay Darwin. Napaluhod na lamang siya sa lupa at umiyak.
Huwag niyo po sanang sisihin ang sarili. Ilang beses mo silang kinumbinsi, subalit hindi sila nakinig. Kahit ang pinakamasamang nilalang ay patatawarin ng Diyos kung ito'y bukal na nagsisisi. Sa gabing yon, dumating sa bahay si Darwin na namumugto pa ang mga mata. Laking gulat naman ang mga tao at nagtataka kung bakit magkasama sila ni Anghel. Agad na kinuha ni Sandro ang kanyang anak at dinala sa kwarto. Habang si Darwin ay umiyak at lumuhod sa harapan ni Lorna, saksi ang buong pamilya. Kunot noong nagtanong ang asawa kung ano ang nangyayari. Nakaluhod at hawak ni Darwin ang kamay ng kanyang asawa. Humingi ito ng tawad kasunod sa pag-amin na isa siyang aswang. Inilahad din niya ang mga pangyayari simula noong araw ng kasal. Dito na napatras si Lorna at pilit na bumitaw sa kamay ng asawa. Pakiramdam ni Darwin ay nanliit siya habang nakatitig ang buong pamilya ng kanyang asawa. Humahagulhol ng labis ang gabunang nagpapakumbaba hanggang sa lumapit at nagwika na itong si Sandro. Ador, ang lalaking ito ay tunay na humarap sa inyo. Sa kabila ng kanyang tunay na katauhan, mas pinili niya ang kabutihan kahit kapalit pa nito ay ang buhay ng kanyang sariling dugo at laman. Hindi niya ipinagkanulo ang mga ito. Bagkus inilagay niya sa tahimikan lahat. Kung siya itatakwil niyo, may buhay na maiiwang mag-isa. Ulila at miserable. Ako na mismo ang nagsasabi, hindi banta si Darwin. Batid ni Darwin ang pagkabigla ng lahat at walang nagsalita. Bagkus, takot sa mga mata ang nakikita niya sa mga ito. Kaya mas minabuti niyang lumabas ng bahay. Lumundag ng napakataas. Nagpalipat-lipat sa mga puno hanggang naglaho na sa may kakawyan. Matinding emosyon naman ang namutawi kay Lorna. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minahal niya ay isa palang kampo ng kadiliman. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na bumalik si Darwin. Pero bawat araw at gabi, pakiramdam ni Lorna ay may nagmamasid sa kanya. Imbis matakot, lungkot ang kanyang naramdaman. Sa kabila ng lahat, ay hindi nagbago ang tingin niya kay Darwin. Naging malinaw na sa kanya ang mga sandaling pinagtatakhan niya sa tuwing may mga aswang na umaatake sa kanila. Nakikipaglaban itong si Darwin para sa pamilya ng minamahal. At higit sa lahat, nakipaglaban siya para sa kapayapaan. Papalapit na ang araw sa pag-alis nila Sandro. Patuloy naman sa pagbibigay payo si Sandro sa kapatid at sa kanyang mga katugo na bigyan nila ng pagkakataon ang katulad ni Darwin. Hanggang isang araw, nagpasya itong si Lorna. Nais niyang makasamang muli si Darwin at upang maging mapanatag ang lahat, aalis siya sa bahay at sasama na sa asawa. Nung una, ay tumutol ang mga magulang dahil na rin sa takot sa posibleng mangyari sa anak. Ngunit isang umaga, lumabas ng silid si Lorna na nasusuka at agad na nagtungo sa lababo. Nagtingin na naman sina Ador at alam na nila ang nangyayari. Si Lorna ay buntis at hindi may kakaila na ang nasa kanyang sinapupunan ay may dugong aswang. Isang gabi, nagpakita sa kanya si Darwin. Naiyak sa galak itong si Lorna at walang patid na takot itong tumakbo papalapit sa asawa at niyakap ito ng mahigpit. Lumabas na rin ang pamilya at wala na silang magawa kundi irespeto ang desisyon ni Lorna. Darwin, alagaan mo sana ang aking anak at ang magiging apo ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ito. Wala sa aking isip na aabot ang pamilya ko sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung parusa ba ito o pagsubok lang.
Mag-iingat sana kayo. Hindi tanggap ng lahat ang uri ng inyong pagsasama. Hindi ko na rin nanaisin pang alamin kung saan kayo pupunta. Basta laging bukas ang bahay ko para sa inyong dalawa at sa inyong pamilya. Itay, asahan niyo po. Hindi dadanasin ng magiging apo ninyo ang uri ng pamilyang kinalakihan ko. Mahal ko po si Lorna at nagawa kong talikuran ng gawin ng aking lahi. Kahit nananalaytay sa dugo ko ang pagiging aswang. Malinis naman po ang puso ko. At naniniwala ako na kaya kong palaki ng aking anak sa tama at mapayapang paraan kahit taglay pa namin ang dugong gabunan. Aasahan namin yan, Darwin. At kung ano man ang mangyari, alam mo kung saan mo kami matatagpuan ni Angel. Maraming salamat, Manong Sandro. At sa'yo, Angel, dahil naniwala ka sa akin sa kabila ng lahat. Itinuring man kita noon na kalaban, pero ikaw din pala ang tumulong sa akin upang mabago ang lahat. Teka, sandali. Anong kinalaman ng pamangkin ko sa lahat ng ito? May dapat ba kaming malaman? O baka naman aswang din ang pamangkin ko? Tumahimik ka nga, Dor. Ipapaliwanag ko din sa iyo ang lahat. Sa gabing yun ay nagpaalam na sina Darwin at Lorna. Malungkot man, pero sadyang matalinhaga ang pag-ibig. Kaya nitong baliktarin at baguhin ang lahat. Sa malayong bulubundukin nagtayo ng pamilya, sina Darwin at Lorna. Hanggang sa isinilang ang kanilang nag-iisang anak. Lumaki itong normal, ngunit nang tumungtong ito sa edad na 8, napasigaw na lamang si Lorna dahil nahuli niya ang bata na nilalantakan ang isang buong manok. Nagkalat sa muka at damit nito ang dugo. Agad namang rumesponde si Darwin at inabisuhan ang asawa na siya na ang bahala sa anak. Hindi naging madali ang pagpapalaki sa isang batang aswang sa pamumuhay na hindi likas sa kanya. Ngunit sa tiwala, gabay at pananampalataya ay unti-unting natuto ang bata sa buhay bilang isang ordinaryong tao. Dumaan pa ang 2 taon. Sa panahong ito ay alam na ng bata kung ano siya. Katakot-takot din na pagsasanay ang kanyang naranasan sa ama. Tungkol ito sa pagpigil sa kanyang sarili sa tuwing tinatawag ang kanyang katawan sa likas na pagkain ng mga aswang. Hanggang isang araw, may bisitang dumating. Si Sandro. Noon ay nagtataka ang bata kung bakit tila kilalang kilala ng kanilang bisita ang kanyang ama. Walang bahid na takot at pag-aalinlangan. Nanatili pa si Sandro ng isang araw bago umalis sa bahay. Pero nag-iwan si Sandro ng pangako. Sa susunod daw na balik niya ay makakasama niya na itong si Angel. 10 taong gulang ang anak ni Darwin, pero animoy matanda na ito kung mag-isip. Lumipas ang mga araw ay hindi nawala sa kanya ang pangalang Angel hanggang sa nagtanong na siya sa kanyang ama. At ayon kay Darwin, minsan sa kanyang buhay ay nakilala niya si Angel, ang batang tinaguriang banta sa pamilya ng mga gabunan. Wakas. Para sa akin mga kabaryo, nakakabitin yung storya natin ngayon. Bali, dun lang umikot sa about kay Angel, pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Nagtataka lang ako kasi gabunan tong pamilya ni Darwin, pero wala lang, parang mahina yung gabunang part na to dito sa storya natin. Pero di ko rin masabi kasi nga Arkanghel yung kalaban eh. Diba? So alam nyo naman, wala nang dapat pang pag-usapan, saka walang mutya o kahit anong anting o medalyon ang nabanggit. So purong gabay yung nangyaring labanan. Nakakalungkot lang na ubos yung pamilya ni Darwin. Saka yun nga, tama yung sinasabi ng storya. Matalinhaga talaga ang pag-ibig. So paano mga kabaryo? Kayo kung may istorya kayo o may komento kayo sa kwento natin,
i-comment nyo sa baba para mabasa namin. Sa mga gusto rin ng gamit o gusto kong makausap, pumunta lang kayo sa TikTok shop natin, Kwentong Barrio Shop 8888. Pwede rin kayong mag-PM doon. So paano? Maraming salamat sa inyo.